Isang magandang araw sa inyong lahat. Naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ano ang makikita natin sa larawang ito? Makikita natin ang isang tao na patuloy na humahakbang upang makamit ang tinatawag na tagumpay. Paano natin to maiuugnay sa ating buhay? Tayo ay may mga pagsubok na pinagdaraanan. Ngunit ganoon pa man, patuloy pa rin tayo sa paghakbang sa buhay. Paunti-unti. Kahit pa isa-isa, alam nating sa dulo nito, tayo ay magtatagumpay. Gayon din sa pananaliksik. Mayroon itong yugto o hakbang. Ang una rito ay ang pagpili ng paksa kung saan tinalakay natin nung nakaraan na ito ang unang bagay na isinasaalang-alang sa yugto o proseso ng pananaliksik. Ito rin ang pinakasentral na ideya ng pananaliksik, nagbibigay direksyon, gabay at focus sa mananaliksik. Tinalakay din natin ang mga hakbang sa pagpili ng paksa sa pananaliksik, pagtatala ng mga posibleng paksa, pagsusuri sa mga ito, pagpili buhat dito at paglilimita sa paksang napili. Tinalakay rin natin kung paano tayo maaaring maglimita ng paksa gamit ang mga sumusunod na paraan. Kagaya ng saklaw, uri, kasarian, edad, kalahok, populasyon, at pamamaraan o disenyo sa pag-aaral. Ang unang hakbang ay pagpili ng paksa. Ano naman ang susunod na hakbang? Ito ay walang iba kundi ang pagbuo ng tentatibong bibliografiya. Paano natin ito gagawin? Pagbuo ng tentatibong bibliografiya. Ano nga ba ang bibliografiya? Ang bibliografiya ay talasang gunian na nagsisilbing katibayan ng pagiging makatotohanan ng pananaliksik o aklat na ginawa. Naglalaman ito ng pangalan ng may akda, pamagat ng aklat o artikulo, lugar kung saan ito nalathala o tagapaglathala, at taon kung kailan ito nalathala. Talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine, mga di nakalimbag na media gaya ng programang pantelebisyon, dokumentaryo, at mga social media networking sites. Matatagpuan ito sa hulihan o katapusan ng papel pananaliksik. Meron tayong iba't ibang mga uri ng sanggunian. Mayroon tayong pangunahing sanggunian o primary source at sekundaryong sanggunian o secondary source. Ang mga halimbawa ng mga pangunahing sanggunian na maaari nating magamit ay ang mga sumusunod: liham, tala-arawan, pakikipanayam, saloobin mula sa survey, orihinal na gawaing sining, orihinal na larawan, orihinal na pananaliksik, mga isinulat na panitikan, at mga testimonya. Ang mga halimbawa naman ng sekundaryang sanggunian o secondary source ay ang mga sumusunod: aklat, palabas, manuskrito, pahayag ng isang tao, buod ng akda, review, at artikulo sa magazine. Mayroon tayong iba't ibang paraan ng pagsulat ng bibliografiya. Ito ay ang mga sumusunod:
APA o American Psychological Association, MLA o Modern Language Association, at Chicago Manual Style. Paano ba dapat inihahanda ang pansamantala o tentatibong bibliografiya? Una, kailangan maghanda ng mga index card na pare-pareho ang laki. Karaniwang 3x5 na pulgada ang ginagamit ng iba. Isulat sa mga index card na ito ang mga impormasyon ng iyong sanggunian. Ang ganitong paghahanda ay nakatutulong para sa paggawa ng pinal na bibliografiya. Isaayos ang mga index card ng paalpabeto ayon sa may akda ng iyong sanggunian. Maaari itong ilagay sa kahon, folder o sobre. Ano-ano naman ang mga konsiderasyon sa pagkuha at paggawa ng tala? Maaari tayong gumamit ng isang card para sa isang kaisipan o ideya. Pangalawa, tiyaking may pamagat at pahina ang aklat na pinagkukunan ng talata. Pangatlo, mas magiging maayos kung isa lang ang sukat ng note card o index card na gagamitin. Maraming sukat ang note card o index card. Karaniwang ginagamit ang 3x5, ang 5x8 at 4x6 para sa mga tala. Upang madaling matukoy ang mga sanggunian, ilagay ang mga datos ng sanggunian sa note card. Sa ganang itaas na bahagi ng note card ay isulat ang author at pamagat ng sanggunian, aklat, journal, website at iba pa. Sa gitna ang pamagat ng tala at sa itaas ang kaliwang bahagi naman ito at ang pahina ng pinagkunan ng tala. Ikalima, maaari ring gumamit ng code upang tukuyin ang sanggunian. Ang sistemang ito ay gumagamit ng titik at numero upang maging code sa note card. At panghuli, tiyakin ang uri ng talang gagamitin. Ang uri ng tala ay magiging batayan ng isang maayos at sistemang pagsasaayos ng mga tala. Ano-ano ba ang mga uri ng tala? Una, ang direktang sipi. Sa direktang sipi ay direkta mong kinukuha yung ideya o impormasyon mula sa iyong pinagkuhaan. Sa sipi ng sipi, na sipi na ito ng iba, ngunit gagamitin mo pa rin sa iyong pananaliksik. Sa presi, ginagamit mo sa ibang pananalita ang mga ideya, pero yung pagkakasunod-sunod ng mga ideya ay naroroon pa rin. Sa hawig o paraphrase naman ay ginagamit mo sa iyong sariling pananalita ang ideya, at sa salin ay inililipat mo ang ideya mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Ibig sabihin, kapag nakapili ka na at nakapaglimita ka na ng paksa para sa iyong pananaliksik, ang maaari mong susunod na gagawin ay ang pangangalap na ng mga kaugnay na literatura. At sa pamamagitan nga ng paggamit ng note card, nakatutulong ito sa iyo upang maging organisado sa pagkuha ng mga tala, at sa ganun ding paraan yung mga tala na ito ay isinusulat mo sa index card o note card na maaaring 1/4 index card ang laki. Pagkatapos
nakasama dito yung bibliografiya o yung aklat na pinagkuhanan mo ng ideya sa 1/8 index card naman. Talakayin naman natin yung iba't ibang paraan ng pagsulat ng bibliografiya at paggamit ng sitasyon. Una nga rito ay ang APA o American Psychological Association, MLA o Modern Language Association at Chicago Manual of Style. Paano ba ito ginagamit sa sitasyon at pagsulat o pagbuo ng bibliografiya? Una muna ay ang estilong APA o American Psychological Association. Kagaya ng makikita sa halimbawa, sa gawing itaas ay ang sitasyon o ang citation at sa gawing ibaba ay ang bibliography. Yung citation sa itaas o sitasyon ay maaring isulat sa 1/4 index card o note card at yung bibliografiya naman sa ibaba ay maaring isulat sa 1/8 index card. Sa estilong APA o American Psychological Association, kapag tayo ay gumagamit ng sitasyon o citation mula sa isang ideya, sa huling bahagi ng ideya ay isusulat natin ang pangalan ng may akda at ang taon kung kailan ito inilimbag. Paano naman isinusulat ang bibliografiya sa estilong APA kagaya ng makikita nyo sa ibaba? Nauuna ang may akda, apelyido muna, tapos daglat na lamang yung pangalan, middle initial, tuldok, susundan ng taon kung kailan ito nalimbag, tuldok, susundan ng pamagat na nakaitalisado, tuldok, susundan ng lugar kung saan inilathala at ang tagapaglathala ng aklat. Paano naman kung estilong MLA o Modern Language Association ang iyong gagamitin? Yan. Makikita sa halimbawa na sa ideya sa huling bahagi, nakasulat pa rin ang pangalan ng may akda, ngunit ang kasunod na nito ay ang pahina kung saan ito makikita. Ang pagkakaiba naman sa pagsulat ng bibliografiya, buo o hindi daglat yung pangalan ng may akda. Kagaya ng makikita natin dito, Constantino Pamela C. Pagkatapos yung taon ng pagkakalimbag ng libro ay makikita sa huling bahagi, 1991. Ano naman ang kaibahan nito sa estilong Chicago Manual of Style? Dito sa halimbawa natin, makikita nyo yung ginamit na sitasyon sa itaas, kung saan sa huling bahagi may makikita kayo na maliit na bilang, isa dun sa huling bahagi ng sitasyon. Pagkatapos, ito ay makikita ninyo sa mismong talababa o footnotes ng pahina, kagaya ng makikita natin sa ibaba. Upang masigit nating maunawaan, yan, makikita natin sa dokumento sa halimbawa o example. Dito makikita natin sa talababa yung pinaghanguan ng mga ideya mula sa teksto. Sa tatlong ito, APA,
MLA at saka CMS ang ginagamit natin sa kasalukuyan o ang pinakagamitin o ang inirekomenda ay ang APA o American Psychological Association. Paano ba binubuo ang bibliografiya na nasa estilong APA o American Psychological Association? Kagaya nga nung nabanggit natin kanina, nasa unahang bahagi ang may akda. Pagkatapos susundan ang taon kung kailan inilimbag, pamagat ng aklat, lugar kung saan inilathala, at tagapaglathala. Ngayon, ano yung pagkakaiba kapag mayroong isa, dalawa o higit sa dalawang may akda yung sanggunian? Kagaya ng makikita natin dito sa unang halimbawa, Lumbera B. Ayan, isa lamang yung may akda. Makikita natin na buo yung apelyido pero daglat lamang yung kanyang pangalan. Sa pangalawang halimbawa naman, ayan, makikita natin na yung dalawang may akda ay nasa daglat pa rin yung pangalan, pero yung nasa pagitan may N na simbolo. Pag higit sa dalawa yung may akda, sa pangatlong halimbawa naman makikita natin na ginamit na lamang yung salitang et al o and others yung ibig sabihin. Ibig sabihin ang may akda nito ay maaaring tatlo o higit pa. Kapag akdang maraming tomo o maraming volume yung gagawa ng bibliografiya sa estilong APA, makikita natin dito sa halimbawa, dito sa una, na yung bilang ng tomo ay makikita pagkatapos ng pamagat nito. Yung panitikan at kritisismo, tapos tomo, 1 hanggang 2. Sa artikulo naman mula sa magazine, ayan, makikita pa rin dito yung pangalan ng may akda, yung petsa na may taon, buwan at araw, yung pamagat ng panitikan o artikulo, yung pangalan ng magazine, at pagkatapos ay yung pahina kung saan ito matatagpuan. Kung journal naman na may iba't ibang tomo o volume, makikita nyo sa halimbawa dito na sa huling bahagi nilagay yung volume 10 number 2. Paano naman kung artikulo mula sa pahayagan? Yan, makikita pa rin natin ito yung pangalan ng may akda, Alonso R. Yung taon ng pagkakalimbag, yan, 2009. Tapos yung araw, yung buwan, Marso, tapos yung araw, 1. Yung pamagat ng artikulo, yung pangalan ng pahayagan, Philippine Sunday Inquirer, at yung sa huling bahagi, yung pahina. Paano naman kung artikulo mula sa pahayagang online? Kagaya na makikita nyo dito sa halimbawa, nakalagay sa huling bahagi yung link kung saan matatagpuan yung artikulong ito. Ayan, makikita natin ito sa halimbawa, kinuha mula sa, pagkatapos ay yung link. Ganoon din sa artikulo mula sa online journal, sa huling bahagi. Ayan, pagkatapos ng pamagat na motibasyon at attitude sa paggamit ng wikang Ingles sa Pilipinas at ang implikasyon nito sa Pilipino bilang wikang pambansa. Panimulang pagtalakay sa psikolohikal na aspeto ng pagpaplanong pangwika. Nakalagay yung pangalan ng pinakunan ng
journal, yung Malay. Tapos yung volume at volume Otomo, volume 26 number 2. At yung link mula sa online na pinagkuhanan, nakuha mula sa, yan, kagaya ng mababasa natin dyan. Paano naman pag vlog? Ayan, nakalagay pagkatapos ng pamagat, yan, close and open parenthesis, na ito ay isang web vlog. Tapos sa huling bahagi, yung link. Ayan, kagaya na nakikita natin dito, nakuha mula sa, naalala nyo ba yung ating pagtalakay? Kung gayon, subukan nating isaayos yung mga sumusunod na detalye batay sa format ng APA o American Psychological Association. Yan, sa unang bilang, ano-ano yung mga datos? Lip, Billy, Vegas, bandera, publiko, kinondisyon na sa disqualification ni Po, pahina 2, October 19, 2015. Yan, kaya na makikita natin dito sa halimbawa, ito ay artikulo mula sa pahayagan. Yan, ngayon, paano natin ito isusulat? Gagawin bibliografiya. Ayan, syempre, una yung pangalan na may akda, tapos daglat na lamang yung kanyang unang pangalan, Vegas L. Tapos yung petsa, ayan, 2015, October 19. Yung pamagat ng artikulo na nakaitalisado, publiko, kinondisyon, nasa disqualification ni Po, yung pangalan ng pahayagan, at yung sa huling bahagi, yung pahina. Pangalawang bilang, Lisa Kahayon, October 14, 2015. Sin Steeler, Masbate Travel Diary, http www.lisakahayon.com. Ayan, ibig sabihin, ano to, yung halimbawa to ay isang vlog kasi may link sa ibaba. Siguro ito ay isang travel blog. Ngayon, paano natin ito gagawin bibliografiya? Ayan, sagot, Kahayon L, 2015, October 14, Sin Steeler, Masbate Travel Diary, kinuha mula sa http www.lisakahayon.com. Yan, ganyan yung pagkakaayos. May akda, petsa ng pagkakalimbag, pamagat, at yung link na pinagmulan mula sa o pinagkuhaan mula sa internet. Yan, yung susunod, bibigyan kita ng oras para isipin mo yung sagot. Ayan, yung detalye, bata-bata, paano ka ginawa? Luwalhati Bautista at Carmelo Bautista, ayan, dalawa yung may akda. Bowerman Printing Corporation, 1988, Manila. Sige, subukan mo, isipin mo muna yung sagot. Tingnan nga natin kung pareho tayo ng sagot. Ayan. So, una yung pangalan. Yung pangalan na may akda. Apelido muna, tapos daglat na lang yung kanilang pangalan. Yung taon. Yung pamagat ng aklat. Bata-bata, paano ka ginawa. Tapos yung lugar, Manila, kung saan nilathala, at yung tagapaglathala, Bowerman Printing Corporation. Magaling. Susunod naman, kaapat. Ayan, EJ Forum, page 3 o pahina 3, volume 1, number 25, Bale Allison Gracie. Thank you, teacher, 2013.
Ayan, siguro ito ay isang artikulo mula sa isang magazine. Bigyan ulit kita ng oras. Paano mo ito isasaayos? Tingnan nga natin kung pareho tayo ng sagot. Ayan, yung pangalan niya dito ay Baile Allison Grace C. Ayan, ibig sabihin, dito sa sagot, daglat na lamang yung pangalan niya, AGC. Yung C yung kanyang middle initial. Ayan, tapos taon uli, pero may tuldok muna. Tapos, pagkatapos ng taon, kailangan may tuldok. 2013, tuldok. Tapos, thank you teacher, yung pamagat ng artikulo. EJ Forum, yung pangalan ng magazine. Tapos, kung anong volume, volume 1, tomo yun. Ayan, number 25. At pahina, page 3. Yan, isa na lang, bilang 5. Ayan, wala naman tayo ditong pangalan ng may akda. Manual sa pagsasalin, 2003. J.R.S. Tolle Enterprises, Las Piñas City. Paano naman ito isusulat? Tingnan natin ha. Ayan, so yung taon, nauuna pa rin. Tapos yung pangalan ng manual sa pagsasalin, lugar. Ayan, Las Piñas City, yung lugar ko saan nilathala at lugar. At yung tagapaglathala, J.R.S. Tolle Enterprises. Ngayon, kung walang pangalan ng may akda, paano to pagsusunurin sa bibliografiya? Kasi kailangan nakaayos yun ng paalpabeto, di ba? Eh di yung magiging batayan mo dito yung titik, yung unang titik ng pamagat. Yung pamagat dito yung manual sa pagsasalin. So letter sa titik M sa ito nakahanay. Ayan, magaling. Alam ko naman na sa araw na ito ay marami tayong natutunan tungkol sa bibliografiya, kung paano dapat maghahanda ng bibliografiya, paano ito organisahin, ano-ano yung mga uri ng bibliografiya, APA ba gagamitin mo, MLA o CMS. Siyempre, pinakagamitin ngayon ay yung APA. Ayan, ngayon, lahatin natin ano ba yung maaring matutunan natin sa pagtalakay sa pamamagitan ng pagdurugtong sa mga sumusunod na pahayag. Sa unang bilang, natutuhan ko. O ano yung natutunan mo? Pangalawa, mahalaga ito. At pangatlo, magagamit ko ito. Ikaw nga, subukan mo muna. Ano yung natutunan mo? Bakit ito mahalaga? Sa pangalawang bilang. Sa pangatlo, paano mo ito magagamit? Ayan, natutuhan ko ang tungkol sa bibliografiya o talasanggunian, kung paano ihanda at ilang konsiderasyon sa pagkuha at paggawa ng tala at iba't ibang uri ng bibliografiya gaya ng APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language Association at Chicago Manual of Style. Pangalawa, mahalaga ito sapagkat nagsisilbi itong ebidensya sa pagiging makatotohanan ng pananaliksik, nakatutulong upang mapalawak pa ang paksang tinalakay, nagbibigay ng credit sa pinaghanguan at nagbibigay ng kredibilidad sa pananaliksik. Paano naman natin ito maggamit? Sa pagsulat ng bibliografiya at
sitasyon sa pananaliksik. Ayan, syempre, nasa senior high school tayo, talaga namang bahagi ng ating gawain o asignatura yung pananaliksik o bawat asignatura yung pananaliksik. Ayan, at tiyak na magagamit natin ito lalong-lalo na kapag susulat na ng pinal na pananaliksik.